Good morning, good morning, good morning, good morning. Good morning po sa lahat. Araw ng kalayaan. Maligayang araw ng kalayaan sa mga kababayan. Lalo na sa ating mga kapwa OFW dyan. Happy Independence Day po sa ating lahat. May fellow Filipino kababayan. Malaya na ba ang lahat? Ito ang kwento ng kalayaan at baka magkakamukha tayo dito sa kwento ng kalayaan natin. Noong tayo ay estudyante pa at gusto na natin gumraduate. So, ang nasa isip natin pagka-graduate natin, magiging malaya na tayo sa pag-aaral o wala na tayong teacher, diba? Yung hindi na tayo mag-aaral. So parang excited ka, di ba? Yung masaya ka nung graduate ka, masaya ka syempre. And proud. Parang syempre yung ginawa nila si Rizal. Nakaka-proud yun. Kasi nga, nakalaya yung mga Pilipino. Siguro same lang. Maano lang yun kasi galing tayo sa pang-aalipin no? Nung nagbuhis ng buhay yung ating mga bayani no? Huwag natin kalimutan yun. So nung nakagraduate tayo, masaya tayo na yes, sa wakas malaya na ako sa mga assignment or sa mga exams. Okay na. Siyempre, thank you Lord. Hindi natin alam kung nakagraduate tayo, iba palang exam yung mararanasan natin, ibang mga pagsubok. Hindi natin alam pagka-graduate natin, puro exam pala yun. Puro exam pala ang ating mararanasan nung pagka-graduate natin. Nandyan yung unang pagsubok. Siyempre, ang unang pagsubok mo, na-graduate ka. Paano maghanap ng trabaho? Diba? So, nakagraduate po ako. Actually, nung pagka-graduate ng batch namin, recession po yun. And naramdaman ko kahit pa paano na hirap pala maghanap ng work. So, yun yung unang pagsubok natin kasi yan yung mga stepping stone sa buhay natin. And nasa isip mo, ito mahirap na tanggapin sa from student to nagtatrabaho. What we thought, lahat ng inaral natin sa ating paaralan o sa eskwelahan is ma-apply natin sa trabaho or ma-apply natin sa ma-apply natin kung ano man yun. Yung pala, hindi ko alam kung lahat ba nai-apply natin.
Mga ating inaral sa eskwela, di ba? Ang hirap, ano yun. Ang hirap i-process. Ang hirap sabihin na pinag-aralan ko lahat na nangyayari sa atin, pinag-aralan. So ayun, and the rest is history. Lahat ay pagsubok, paghanap ng work, pagsubok sa pag-accept na ganun lang yung sweldo mo. Di ba nga sabi, yung course mo halos makuba na yung mga magulang mo, mapag-aral ka lang. Pero nung nagtatrabaho ka na, maganda yung tinapos mo, pag mo sa Pilipinas, ito lang pala sweldo ko. So yan yung mga pagsubok natin dyan. And kaya marami nag-OFW. Hindi mo masisisi po yung mga nag-OFW kasi nga ako ang na-realize ko kasi nung mga 2 years 3 years na ako nandyan, sabi ko hindi ako makakapagpamilya kung ganyan lang sweldo ko, ganyan lang. Hindi ko, sabi ko, from that on talaga nagsabi ako sa sarili ko, hindi ko kaya mabuhay na ganitong sweldo lang. Parang hindi ko kaya magpamilya. Tapos yun nga, sinasabi yung provincial rate na sinasabi yun. Actually, dapat walang provincial rate. So, ito yung ating mga learnings about freedom. Actually, wala namang word talagang freedom. Kahit anong estado mo sa buhay ngayon, wala kang freedom. Anong freedom? Yung sasabi kasi nila, time freedom para sa mga mayayaman. Actually, yung time freedom sa mga mayayaman, sinasabi nila, yun lang kasi nakikita nila. Hindi na nila nakita yung mga pinagdaanan ng mga taong medyo pa-relax o hayahay na lang sa buhay. Ang freedom ay choice po yan. Freedom is a choice. There's no such thing as the word na freedom. Ngayon, yung sinasabi na, ayan, nawala nga yung slavery nung panahon, pero merong corporate slavery. Napag-usapan namin to nung aking ka-workmate. Kailangan nag-evolve yung salitang slavery to employee. Isipin mo yan. Kailan siya nag-evolve? So, parang inisip ko lang yung kaibahan ng slavery at employee. Parang pinapakain lang yung mga slave dati at nilalatigo. Ikaw naman, mga words na lang at maliit na sweldo, yun na lang ang sa'yo consequences. Pero i-analyze mo actually, kasi syempre ikaw ba naman sa ilang taon mong pag-work paulit-ulit. So yung freedom kasi nasa iyo yan freedom of choice. So nasa iyo kung pipiliin mo ba yung state na yon or pipiliin mo yung freedom na magawa mo rin yung gusto mo. So there's no freedom. Freedom is a choice. And ano ba yung kalayaan na yun? Kalayaan natin na siyempre alalahanin din natin yung mga bayani natin. And gawin natin yung gusto natin na makakapagpalaya din sa atin kung ano man na nararamdaman mo ngayon.
anong state mo, kung nasa estado ka ng buhay. Malaya ka ba na makatulong sa iba? Malaya ka ba na makapag-motivate or makapag-inspire na ibang tao? So, yan ang medyo word na freedom, medyo mahabang talakayin. So, yun lang po yung konti ko maibahagi. So, tulad din nung pinaggagawa nila Jose Rizal or ng ating mga unang bayani, nag-fall out pa rin sa delayed gratification alam mo yun, nagpakahirap sila ng matagal, then eventually nakalaya din sila. So still it's connected to delayed gratification, and tayo yung nakikinabang sa kalayaan na yun. Tapos syempre sa mga bagong bayani, Happy Independence Day sa mga kapwa ko FW. So kung bakit ko nga pala ito na-share, so share tayo ng mga konting insights for pagbigay ng value sa ibang tao. So ayun, kung trip mo yung mga ganitong usapin, please join my group, Louie Discarding Pinoy. Let's talk about things na pwede makapag-inspire sa atin. So yun lang po, mapagpalang araw po sa inyo lahat. God bless.